na si Bujidi. So ano ngayon ang mangyari? Yan ang pag-usapan natin sa ngayon. Magandang hapon sa lahat na magkukomenta. Please lang, kahit sino po ay pwedeng mag-comment kontra sa akin, basta wag lang ko tawagin kalbo, wag kayong gumamit ng mga pamimersonal. Yon, kasi po tayo dito. So wala pong problema, invited po lahat-lahat. So maglalagay lang ako ng kwan dito. Siguro yan lamang po ang aking maaring sasabihin sa ngayon. Of course, sino pa ba? So, dali, may titingnan lang ako ha. Okay. So, ito na po. Ipi-play ko muna. Anong ibig sabihin po ng aking discussion sa ngayon? Ivan Serbo. Maayong hapon, Toto, from Takurong. Maayong hapon sa mga taga-Takurong, mga graduates sa Sultan Kudarat State University, ang mga bag-o nga abogado dira nga nag-take out subong nga halin sa Sultan Kudarat State University. So, I am inviting all residents of Coronadal, Banga, Isulan, Tacorong City, Buluan, mga lahat ng mga Maguindanao, mag-aral po kayo sa Sultan Kudarat State University. At na isa po siyang standard na eskwelahan pagdating sa eskwelahan na pang-abogado. At pang-medisina, andyan din. Alam ko, narinig ko sa pag-anunsyo ni Governor Pax Ali, mga dato, na mayroon ng OPED ang College of Medicine ng Sultan Kudarat State University. At mind you, I'm very proud na yung Sultan Kudarat Hospital ay the only hospital na walang cashier. Magaling yan. Ibig sabihin, wala pang ginawa yung si Bongbong Marcos sa National sa Duterte, wala pang silang naigawa na libreng ospital. Sa Sultan Kudarat meron na. Kaya congratulations Pax Ali, mga dato. Okay, proceed po tayo sa impeachment na reklamo laban po kay Sara Duterte. So Rodelia Gungan, magandang hapon po. So ang masasabi ko lang dito, yun po ay dead on arrival na po yun. Bakit ko nasabi na dead on arrival, Lucy? Good afternoon, Galaxy, magandang hapon. Dennis Kausing, kapatid ko, magandang hapon. No? Andrea Guico, may pagkat panapon. Mga maimbagang malim sa mga kabsat ko. O ito, ang dalawang impeachment na reklamo na pinasa na ni Secretary General Cheloy Garafil papunta sa opisina ni Speaker Bujidi na taga Isabela ay mauwi lang ito sa wala. Ang tawag dito dead on arrival. Dead on arrival. Tak. So ngayon, bakit dead on arrival? Pero bago ko i-explain kung bakit dead on arrival, nais ko muna ipalabas ang balita para at least magpakinggan nyo. Makakakuha kayo ng aral ng batas sa akin patungkol naman sa impeachment. Makinig po kayo habang binabalita muna natin ito. Mamaya na tayo magko-comment. Of House Speaker Faustino D. as to all is now in the hands of House Speaker Faustino D. as to how the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte will... yung balita, sinasabi na sa kamay na po ni House Speaker Faustino D. o Bujit D. ang dalawang reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. The VP is being accused of large-scale corruption. Joan Manalo joins us for more. Joan, go ahead. Mar, the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte have now been transmitted to the Office of the House Speaker, according to House Secretary General Cheloy Garafil. In a statement released this morning, Garafil said the complaints were forwarded to the Office of the Speaker yesterday afternoon.
With this development, House Speaker Boji D has 10 days to include the complaints in the order of business. 10 session On days. Monday, two separate groups filed the impeachment complaints, citing alleged betrayal of public trust among the grounds. The first verified impeachment complaint was filed by members of the Makabayan Coalition and was endorsed by ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago, and Kabataan Party List Representative Rene Co. Former lawmakers Franz Castro, Nery Colmenares, and Liza Maza were among the named complainants. Meanwhile, Tindig Pilipinas co-conveners Kiko Aquino D and Sylvia Claudio, along with other civil society leaders and members, lodged the second impeachment complaint against the vice president. Their congressional endorsers were ML Party List Representative Laila De Lima and Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. May. Joan, can you walk us through what will happen once the House Speaker includes the complaints in the order of business? The impeachment complaints against VP Sara will undergo the same process that was followed in the impeachment proceeding against President Bongbong Marcos. Once the complaints are included as the order of business, they will be formally raised in the plenary, discussed and referred to the appropriate committee. In this case, the complaints will be referred to the House Committee on Justice, headed by Batangas Representative Jervil Luistro, within 3 session days. The Justice Committee will then take the first step in the process, which is to determine whether the impeachment complaints are sufficient in form and in substance before any further proceedings can move forward. May. Thank you. Joan Manalo reporting. So yan ang yun ang balita. Ngayon, pag-usapan natin, mga kababayan ko. Pero gusto ko sana pakinggan din natin itong mga kuro-kuro ni Atty. Luke Espiritu, si Mike Defensor, na dating congressman, at dating congressman na si Liza Maza, at saka si Franz Castro. Pakinggan muna natin ito bago tayo magbigay ng ating kuro-kuro. Mga kaibigan ko rin mga ito eh. Dali. Yung paglabag out of office in general. Pero ano yung acts na sinasabi natin under the betrayal of public trust? So, based doon sa mga documents, based doon sa mga nakuha nating mga documents from the COA, at yung nangyari doon sa hearing ng Committee on Good Government and Accountability, medyo exhaustive na ito, no? Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba'y may kinalaman pa rin dun sa nauna nang naihain impeachment last year? Yes, tama ka, Attorney Luke. So, yung betrayal, Ang moderator dyan si Atty. Luke Espiritu. yung acts na paggamit, pag-request, paggamit ng confidential funds, at saka yung secretary siya ng Department of Education. So this is yung 612.5 million. Sinasabi natin yung act is a gross abuse of discretionary power. Rep. Lisa, hindi ba ito isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court? Anong epekto nito doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa content noong aming ng aming grounds para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa mga procedures nag-cover ang Korte Suprema, no? So malinaw yung grounds namin. Nag-focus kami sa isa, gaya ng sinabi ni Teacher Franz, yung betrayal of public trust at saka yung acts ay isa yung grave abuse of discretion sa confidential funds. Tapos yung kanyang accountability, disregard for accountability and transparency. Yung paggamit niya ng mga hindi niya pag-report ng kumpleto, no, sa paggamit sa confidential funds. Tapos ang isa pa ring pag-abuse, pag-violate niya ng transparency and accountability. Yung hindi niya o yung pag-uutos niya sa kanyang mga tauhan na magsinungaling, no, doon sa report sa COA,
at saka yung disregard niya doon sa function ng Kongreso Okay. na mag-fulfill ng oversight function. So ito yung mga acts impeachable under the betrayal of public trust. Sec Mike, Rep Mike, Sec Mike, hindi ko alam kung ano ang mas tama, no? Sige, tama. Sige, Teacher Franz, may dadagdag oo. kayo. Para lahat na sagutin ni Mike, no? Parang gusto lang natin linawin, Attorney Luke, no, sa ating mga nanonood, ano yung naging ilan sa mga naging desisyon. So, sa desisyon ng Supreme Court, lilinawin natin, hindi yung merit, hindi yung laman ng impeachment ang ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ito yung fourth complaint na pinirmahan ng more than a third ng House members noong 19th Congress na ipinasa doon sa Senado. So yun yung yun yung dinesisyonan na parang merong problema sa technicality dahil yung pala sabi ng Supreme Court na parang na-actionan na yung first to 3 complaints kasi second yung complaint ng makabayan doon na in-archive. Pero hindi nakita, no? Kasi kami ina-assert pa rin namin yan na mas nauna yung ginawang aksyon dun sa fourth bago in-archive yung aming yung tatlo na complaint at saka yung pagbabago ng mga rules sa House of Representatives sa pag-i-impeach. So yun yung naging yun yung naging contention dun sa decision ng Supreme Court, yung technicality kung paano ito pinoseso. So yun, pero yung merit hindi pa napapag-usapan yan. So yun ngayon yung dapat na pag-usapan sa impeachment complaint round 2. Okay, Yeah. Sec Mike, I'm sorry kung hindi ko alam ano ang tamang i-address sa iyo, secretary ba o congressman ba? Pero malinaw yung paliwanag na kahit ito ay nadesisyonan ng Supreme Court, ang decision was limited simply to the procedure. Okay, Sir Mike. Pagdinig ng Kongreso nitong kailan lang, hindi ako privy sa eksaktong kaso na ifinail ng Makabayan. Pero ang i-quote ko si Congressman Egay Irice, ang sabi niya, hindi pwedeng nawalan ng substance yung kaso because in the very first place, ang tiningnan doon kagad is the culpable violation of the Constitution at particular dito yung budget na itinuro ng Makabayan. Kasi iba yung kaso na ifinail namin eh. Hindi na kami pumasok doon sa pag-file muli, pero sa kaso ng Makabayan, nag-file sila. At sabi niya, paano hindi mo makikitang may substance? Ang presidente ang gumawa ng budget. Ang pinag-usapan ba natin dito, impeachment ni Bongbong Marcos? Ni Bongbong Marcos. We could get into that. Yeah. We could get into that. Ano ko lang yung in relation to Inday Sara. So, nag-file sila, ang sabi, wala daw substance. So, sabi, hindi pwede yan. Kasi number one, siya pumirma ng budget. Siya yung nag-release ng budget. In particular sa unallocated funds. Kailangan i-determine ng palasyo, ng Department of Finance, Department of Budget, na may excess funds. Pero yung unallocated funds, inilabas nila yan Pebrero pa lang. Instead of end of the year, nasabihin, may pondo pa tayo. Pero nakakalungkot, pero ako naman, nasabi ko na to, i-dismiss yan ng Committee on Justice dahil from day one, moro-moro na yung naging tingin ko doon sa pagproseso nila doon sa impeachment against BBM. Ngayon pumasok itong kay VP Inday Sara. Okay, just to be fair, di ba? Impeachment process is a legal and political process. At sinasabi doon, at a certain point, yung constitutionally elected or mandated officials, hindi na sila makapag-function. That is precisely the legal principle behind the impeachment process. So yung legal, titingnan mo, yung political. Si VP Inday, ang kaso is 125 million pesos. Na sa ngayon, pending pa sa COA. In fact, naklear na dyan ng 50 million pesos. Pero assuming, sige, tama pa rin, tingnan nila. Pero sana, tingnan din natin yung mismo kay BBM na confidential funds. Dahil kay BBM, that's 5 million pesos a year. O ilagay mo na 4.5 million pesos a year. If you divide that by 365 days, and nag-raise nito at that time, 11 million yung kay VP Inday Sara, di ba? Sabi niya, 11 million a day. Yung kay Bongbong Marcos is 12 million pesos a day. In fact, at the time that Bongbong Marcos assumed the position of president, ang natira pang intelligence funds was 2.5 billion. Na kung titingnan mo, umaabot ata yan na more or less mga 35 million pesos a day.
yung liquidation nila during that time. So parang sa akin, binabalansi ko lang. Di ba? Kung ako official, okay, ito na yung nagiging proseso nyo, nandiyan pa kayo sa COA, may liquidation kayo. Ito yung problema natin sa flood control problem, yung corruption. We're talking about 590 billion pesos na nawawala. Sinabi ni Saldi ko, nagdiriyo ng pera, I think we have to weigh this carefully. Dahil talagang tingnan natin, sino talaga may sala? Ano talaga yung problema sa bansa natin? In addition to that, yung confidential intellectual funds, medyo ano yan na bagay, di ba? As I've stated in the discussions that you've had, hindi siya basta-basta. I do not know how they will discuss that. Kasi alam ko during the peace process, meron talaga may mga pinasok na pangalan, even at the time of Heidi Orac, mga basketball player pa nga eh. Nilalagay nila to hide the names of those included in the intelligence and confidential funds. At naging kaso pa yan at that time dahil may napatay sa Quezon. Nung in-reveal ang name ni Speaker Joe De Venecia at that time, sabi na hindi, labas ninyo, intelligence funds yan. Yung lumabas na pangalan, eventually, napatay siya because of that. So these are the nuances of that case. Nakakahiya para sa akin bilang Pilipino na yung pinuno ng korupsyon nakatakas. Yung pinuno ng korupsyon hindi dumaan sa proseso ng impeachment na dapat siya ang dumaan at dapat siya managot. At yung Vice President naman natin, of course may problema, tatanggalin doon sa ganitong kaso. The budget always passes Congress. Kami nila Kong Masa, Kong France, we've seen the budget. Ngayon buksan ninyo ang budget ng DPWH. Ang unliquidated funds ng DPWH is maybe about 90 to 100 billion. Ang unliquidated ng DepEd is maybe 50 billion. Ang unliquidated ng Department of Health is maybe about 100 billion. In fact, only this year, may nire-report ang COA, 1 billion na expired na gamot. So kung titingnan po yung kabuuan, ano ba yung dapat nating atakihin? Okay, without withstanding na yung prinsipyong pinaglalaban ng makabayan, hindi po yun ang aking sinasabi dito. Pero bilang miyembro ng Justice Committee at bilang mamayang Pilipino, nakikita nyo ang trilyon-trilyon, bilyong-bilyong nakuhan. Saan tayo tututok? Saan natin titingnan yung problema? Thank you, Attorney. Sec Mike, babalikan kita dyan sa double standard. Kasi yun ang medyo parang lumalabas eh. Double standard dahil merong binasura yung impeachment kay Marcos, pero ini-impeach din si Sara Duterte, pero relatively ang presyo ay yun yung parang gist, right, ng sinabi ninyo. Babalik ako doon. Pero gusto ko lang na tanungin sila Teacher Franz and Kong Lisa doon sa assertion ninyo na 50 billion na lang naman ang unliquidated. Doon sa around 125 billion na unconfidential funds. Ano yung reaction nyo doon? Well, although sinasabi mas malaki yung amount, pero dito tayo sa may impeachment ni Sara. So kahit na sinasabing piso man yan, 2 piso man yan, o 50 million, no, yung hindi maipaliwanag o unliquidated mula nung 2022, no, 2023 na dapat na ginastify. Kasi sinasabi natin dito sa ating impeachment na kahit na maliit lang yan, di ba? She should be accountable, no, doon sa milyon pa rin na pondo ng mamamayan na hindi maipaliwanag. So yun naman yun eh. Kahit na sinasabi, kasi kami sa Makabayan, nakita niyo naman kung gaano natin sinikap na magkaroon na may forward talaga yung impeachment kay BBM. Pero nakita niyo naman kung ano yung naging proceedings, di ba? So, tingin namin dito kay Sara Duterte ay medyo madali na kasi nakaraang panahon, nakaraang 19th Congress, very extensive na yung ginawang hearing with the authentic document from the COA, etc. na ganon. So, tingin ko wala sa ano yun eh, sa amount. So anyway, tama na yan. Ang i-shortcut na lang natin. Let us now discuss.
as to the possibility. Total, ganun din sabihin nila. I-summarize ko lang, sa kanila sa side nila ni Teacher Franz, sa kanila sa Masa, ang kanilang stand ay dapat i-impeach si Sara sapagkat hindi daw napaliwanag yung o parang ninakaw, hindi siya hindi paliwanag, kundi nanakaw ni Sara ang confidential fund. At ang kanilang akusasyon na para mapatunayan ang pagnanakaw ay dahil sa binigyan ng pagkakataon si Sara na dumalo sa Quad Committee at saka Good Governance Committee na may paliwanag ay hindi naman doon na ipaliwanag. At dahil sa hindi pagpaliwanag, pinapalagay na nila na binulsa ni Sara. Ganun pong akusasyon nila. Pagdating naman po sa confidential fund. May iba pa silang akusasyon. Ang akusasyon nila ay namigay daw ng envelope na may lamang pera si Sara. Ngayon, nung kahapon, yun naman po ina-vlog ko na rin na kung saan nagsalita si Sara nung wala pang impeachment at hindi pa naging issue yan, ay nagsalita na si Sara noon, binigkas niya na sa kanyang press conference nung binisita niya si Zuleika Lopez, yung kanyang chief of staff sa kanyang Office of the Vice President. At sinabi niya na pinadalhan siya ng envelopes ni Madam Lisa o si Kukak ni Lisa Marcos Araneta at pinabigay sa mga official undersecretary ng DepEd. So kung para saan yun, para lang yun sigurado para makakakuha ng kontrata. Pero bakit pinakiusap niya kay Sara? Well, parang panahon na yun ay feeling comfortable si Lisa Marcos kay Sara. At inuutusan nga niya, may instruction pa siya at na-record ni Sara Duterte yung instruction. So with that, binigay ni Sara yung mga envelopes at may mga lamang pera. So in other words, tatanungin ngayon kung sa criminal case pa po yan, ibigay ko lang aking opinion as a trial lawyer, magigilty ba si Sara pagdating sa criminal law na siya ang kakasuhan ng bigamy sa Article 210 or 2101A, yung qualified bribery? Ang sagot ko dyan, wala pong intention si Sara na magbigay ng pera kasi kay Lisa Marcos naman na pera yun. Kumbaga, pinapakiusap lang. At kung ano man ang kwento sa likod nung pera na yun, galing kay Lisa Marcos, walang alam si Sara doon. Kaya, with that, walang criminal liability si Sara kasi good faith ang defense niya. Ngayon, pagdating ngayon, pag hindi krimen yan, hindi na magiging bribery yan. At kung hindi magiging bribery, hindi na makonsidera na ground for impeachment. Opinion ko lang yan, huwag ka magalit sa akin. Pero matinding opinion yan. Matibay yan. Next is, yung confidential fund na sabi nila na binulsa ni Sara. Well, paano mapatunayan? Kasi sa ngayon po, mababasa naman natin pa, ilang ulit-ulit na rin natin nabasa yung kanilang reklamo, wala po silang ebidensya at hindi nila binanggit kung paano binulsa ni Sara pagkatapos na maibigay ang pera kay maraming Mary Grace Piatoses, maraming mga pangalan na peke. Paano binulsa ni Sara? Iyon ang wala sa kanila. So kung walang aligasyon na ganun, matutumba din yan, hindi na sufficient in form, hindi na sufficient in substance ang reklamo nila laban kay Sara. Kung wala silang narration or na akusasyon kung paano nabulsa ni Sara ang pera ng confidential fund sa pamamagitan ng tinanggap at niresibuhan ng Mary Grace Piatos. Tandaan niyo po, ang isang nagpapabor ng laro kay Sara Duterte ay confidential fund. Hindi issue na hindi confidential fund yun, kundi confidential fund yun. Mismo yung umuakusa confidential fund ang tawag nila. So be that as it may, ang mangyari po ay tatanungin ngayon ang isang tanong, krimen ba ang mangyayari? O labag ba sa batas ang mangyari kung ang resibo na ipinakita ay natanggap yung confidential fund ni Mary Grace Piatos at marami pang ibang mga pangalan na peke? Ang sagot ko po, opinion ko lang ito. Again, my opinion is very, very solid. Ay wala po siyang kasalanan si Sara dyan kung hanggang doon lang ang inyong akusasyon. So, in other words, it takes more than that. Kailangan gumalaw pa kayo ng sobra. Kailangan may ebidensya kayo
paano napunta sa bulsa ni Sara yung pera galing kay Mary Grace Piatos, kung sino man si Mary Grace Piatos. Kung mapatunayan nyo yan, talo si Sara Duterte. Ganun lang ho, guys. Simple. Pero dahil kay ang tanong, may rason ba si Sara na maglagay na resibo Mary Grace Piatos? Tandaan niyo po, ang gumawa nun ay mga intelligence officers ng Philippine Army na dalawa na si Raymond Dante Lachica at saka si Colonel Dennis Nolasco. Walang kinalaman si Sara dyan. Trabaho ng intelligence officers na yan. At lahat po na nilagay dyan, pangalan ay alias. Walang totoong pangalan doon. So, bakit naman ganun? Ang tanong, bawal ba yun? Ang sagot, hindi po bawal. Kasi secret funds nga eh. Confidential, secret. Kaya bakit inalaw ng batas na confidential fund? Ibig sabihin, hindi mo pwede, mas bawal, mas paparusahan ka pa ng batas. Bakit mo sinabi kung sino natanggap? Dapat hindi sabihin. So, okay, ibig sabihin, pag ganun lang po, hindi mo pwedeng maipakulong si Sara o matanggal pagiging vice presidente just because nang dahil sa ano lang, Mary Grace Piatos. Dapat may ebidensya pa kayo na mula kay Mary Grace Piatos ay binulsa ni Sara. Wala. So ngayon, hulog na yan. So ano pang iba? Yung sumigaw si Sara na kumausap na siya ng isang killer na patayin si BBM, si Lisa Araneta Marcos at saka si Tambaluslos Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Kung siya ay papatayin, wala pong, opinion ko yan, and very solid ang opinion ko, ay wala pong krimen dyan. Wala pa pong batas na nagsasabi na paparusahan ang sinumang tao na kumausap ng isang tao na ipapatay ang isang tao kung papatayin yung kumausap sa tao na yun. Wala pa. So, ibig sabihin, it's not a crime. So, ibig sabihin, ang akusasyon nila for plotting murder against the president is not a culpable violation of the Constitution. It's neither a betrayal of public trust. See? Ngayon, ano pa bang iba? May iba pa silang akusasyon na yung mayor pa si Sara Duterte ay mayroon siyang confidential fund 400 plus million a year at totaling to 2.6 billion in 6 years. So ngayon, may pananagutan ba siya dyan? Kung hindi na ipaliwanag. In other words, kung hindi na ipaliwanag, hindi naman na-discuss yun sa committee. So ano ngayon? Ipatunayan nila na binulsa ni Sara. Ganon din. So, ang problema lang nila ay hindi sila papayagan ng Senado na buksan kung sino yung nabuksan ang sinumiti niya sa Commission on Audit na resibo. Hindi, ganon din ang mangyari. Hindi pwede alamin kung sino yung si Mary Grace Piatos. Batas po yan. So, another reason kung bakit hindi ay sapagkat sinabi na ng Supreme Court sa kanyang decision noong July 25, 2025 at ng decision nito sa pagbasura sa motions for reconsideration nitong January 28, 2026 na hindi pwede isama sa kaso ng impeachment ang mga ginawa ni Sara sa panahon na hindi pa siya vice presidente. So naturalmente, yung isa namang akusasyon ni Trillanes na nagtago daw siya sa kanyang account number at hindi nilagay sa salin niya noong panahon ng 2026 na tumakbo pa sa tatay niya presidente, ay mayor pa lang noon si Sara Duterte. At with that, hindi pwedeng sakupin ng kaso ng impeachment sapagkat hindi pa vice presidente si Sara Duterte sa panahon na yun. Ano pa bang akusasyon nilang iba? Yung hindi daw pagdalo ni Sara Duterte sa patawag ng Kongreso ay betrayal of public trust. Naku, hindi po. Kasi karapatan po ng isang presidente o vice presidente na hindi dumalo sa patawag ng Kongreso. Kasi executive privilege yan eh. At saka may separation of powers, saka check and balances. So hindi nila pwedeng mautusan yung presidente na dadalo sa kanila. Pero despite that fact, minsan huli, dumalo si Sara doon sa Committee on Good Government ni CHOA. Nandun si Sara, bakit hindi naman nila tinanong? Nandun kasabay ni Sara yung dalawang colonel ng army
na si Raymond Dante La Chica at saka si Dennis Nolasco. Hindi naman lahat tinanong kung sino si Mary Grace Piatos. So with that, from the point of view of evidence and merits, ay wala na yan. Kaya lang, may bigger issue than that. Ano yung bigger issue na sinasabi ko na dead on arrival? Dead on arrival siya because of the fact na ganito po yun. Sa decision po ng Supreme Court, noong July 25, 2025, ay sinabi nito na hindi pwede, walang bagong impeachment na reklamo na maaring maisasampa sa mas maaga pa sa February 6. Kung susundin natin yun, kailan sinampa? February 2. So automatic dead na yun. Sinabi na nga Supreme Court, bawal eh. So ngayon, sa decision ng Supreme Court, sa pagbabasura ng motions for reconsideration, sinabi naman ng Supreme Court na ang hindi pag-aksyon ng Kongreso sa panahon ni Tambaloslos na Speaker doon sa unang reklamo na sinampa noong December 2, 2024 na ang pang-10 araw na session day ay nahulog sa January 14, 2025 ay automatic na madidismiss kung hindi ni-refer sa Speaker o sa House. Hindi man ni-refer. Huli na ni-refer. So, ibig sabihin, automatic dismiss at sinabi, bawal na magsampa ng bagong impeachment mula sa araw na yan. January 15, 2024 at 2025. So, 2026, January, ang sukat naman na ito nagsampa ay sabi na January 15, 2026, pwede na sila magsampa. Kailang wala pa yung desisyon ng Supreme Court na nagbabasura sa mga motions for reconsideration. Nailabas na ito January 28. Hindi ko malalaman kung ma-recall ang petsa kung ganun pang petsa. So, ibig sabihin, kaya February 2 na sila nagsampa. So, ang tanong, sa unang tanong, sabi ko, pwede ba yan kung ang pagbabasihan ay yung unang desisyon na sinabi, no impeachment complaint shall be filed earlier than February 6, 2026. Doon pa lang bagsak na yun. Sa pangalawang desisyon, pwede sana pumasa. Kaya lang bagsak pa rin. Bakit po? Ulitin ko na naman ang lagi kong sinasabi na may tinatawag po tayo na rule of finality. Kailan magiging final ang desisyon ng Supreme Court? Magiging final po ang desisyon ng Supreme Court pagkatapos na nagdesisyon siya, July 25, 2025. Umapila sa pamamagitan ng motions for reconsideration ang maraming partidos. So, hindi pa final. Kasi umapila eh. So, ibig sabihin, dahil hindi pa final, hindi mo pwede sundin ang February 6 na utos. Hindi mo rin pwede sabihin, yung February 6 lang noon. Pagkatapos, nagpalabas ng desisyon nitong January 28, 2026 na binasura ang lahat ng motions for reconsideration ay nagiging final sa January 28, 2026. So ngayon, ibig sabihin, January 28, 2026 din, nagiging final yung utos na not earlier than February 6, 2026. Ibig sabihin, hindi mo pwede i-apply ang February 6, 2026 kasi magsimula pa lang ang 1 year, magiging ang finality ng 28. Kaya doon pala magsimula ang 1 year. 1 year ng pagbasura nung unang December 2, 2024 na complaint. Hindi January 15, 2026. Kasi hindi pa final ang desisyon nun. Okay? So dahil nitong January 28 pa lang naging final, ang sinasabi na pagbasura nung December 2, 2024 na reklamo, ay dito pa lang technically magsisimula. So magsisimula ang 1 year. So dapat ang the earliest na pwede mag-file sila ni Franz Castro ay January 15, January 28 kayo, January 29, 2027. Yun pa lang sila lahat pwede magsampa ng impeachment complaint.
And because of that, ladies and gentlemen, that is a very firm conclusion na hindi madadaig kasi iyan po ang batas sa Pilipinas. May rule of finality and may rule of immutability. Magiging immutable lamang ang decision kung final na. Ito naging final ng January 28 at naging immutable, ibig sabihin hindi mo na ma-challenge. So dahil sa 1 year ang prohibition sa ilalim ng Constitution, ang tanong kailan magsimula ang 1 year? Eh di kung kailan naging final ang decision ng Supreme Court. See? Kailan ang final? January 28, 2029 at 26. So ngayon, pwede ka makasampa. Mag-impisa ang bilang ng isang taon. So, sa January 29, 2027 pa sila, pwede magsampa. Okay? So, magandang hapon po, kapatid na mahal ko, Nenen. Magandang hapon. Magandang hapon din si Ophelia A.P. Taipan. Paninira lang kay BP Sara nila ang yan ang Tony Toto. Publicity, kumbaga. Oo nga, publicity stunt lang para sumikat sila. May iba kasi tatakbo senador eh. So akala nila iboboto sila ng tao pagka senador dahil next sila nag-file ng kaso. Lalo pag hindi sila iboto ng mga DDS, ang dami-dami mga DDS voters. Problema nila yan, hindi sila iboboto. So Evelyn Pedersen, dapat ikulong na yan si Castiaro. Sino man Castiaro? Say Arlie 2991. Tama sir, kaya siya tinawag na confidential fund dahil nga secret at nakasalalay ang national security. Tama yung sinabi mo. Isang malaking pagkakamali pa ng ang papin dito sa publiko. So si Jonel Jonel Labad. Okay, good afternoon, Sir Toto. Tapos Rico Dalangpan Recoleto, Plaridel, Misamis Occidental. O maayong gabi diha, o maayong hapon diha sa Plaridel, sa Misamis Occidental. O sa Osamis, o sa Oroqueta, o sa mga branch ko sa Alpaco Saint Tita, Alcotans na adiha. So mga tanang Alcotans na paminaw sa ako let's be friends. So, si Rico Dalangpan de Culito, I agree with you, Sir Toto. Kasi kaya na, watching here in Plaridel, inulit ko lang. Jorem, Franz Castro, convicted ka na, dapat ikaw makulong. Hindi ko, pasensya ka na. Kapag dating kay Franz Castro, hindi po ako niniwala sa conviction, mali po ang korte doon. Anyway, Greg Ibanez, ba't di pa yan nakukulong si Castro? Nakaapila pa naman po sila. So, Sonsoy, laki ng problema ni Bingot. So, baby, Just Production, Franz Castro, check. How come she's still running around? Hindi pa po final ang conviction niya po. Jorim, convicted tong si babaeng at tawag niya sa Vice Pres Sara lang. Pagbigyan niyo na si Franz Castro. Hindi pa naman final po yung kanyang sentensya. Umaapila pa po sila. Castro Teresita Gavina, king ina mo Castro, sayang ang pera ng bayan sa ginagawa mo. Huwag naman kayo magalit. Comedian, Amidat, Attorney Toto, para sa akin, the best ka. Huwag mong intindihin yung mga nambubuska sa iyo. Okay, salamat po. So, Bobby Cortez, good afternoon, Dr. Toto, legal expert. Salamat po. David Kaipang, pago. Okay. Enrique Rojas, walang demokrasya sa Pilipinas dahil ang representatives ay sarili ang nire-represent, hindi ang bayan. They consider themselves as matters and not servants. Okay. Netsa Miranda, nag-media mileage lang yang mga nag-file ng mga laos. Rodelio Gugan, magandang hapon po Sir Toto from Cabuyao, Laguna. Tapos sino pa?
At si si Eljan, propaganda lang lahat yan. Okay, Lee Chen, blessed day po, Attorney Toto Kausing. Mil NSJ, maayong hapon, engineer. Tapos sa Evelyn Pedersen, attorney, pakipaliwanag po sa amin kung bakit hindi pa nakulong. Nag-apila pa po siya, umapila pa. Kaya hindi pa pwede may patupad yung decision laban sa kanya. Randy Daguhoy, idol, pa-shout out watching from Bongkayo, Davao de Oro. Wow, mga taga Bongkayo, daghang bulawan diha. Davao de Oro. Shout out diha sa Compostela. Tapos si Ading Kagmat, si Castro ang pinakabugok na NPA. Okay. Candida Slibinger, sa Kim kasi sila sa kapangyarihan. Jing Onciano, good afternoon, Sir Doctor. Kumusta po kayo ngayon? Po, God bless you, Sir, watching from Bahrain. Aba, si Bahrain, Rodi Rabi, Pastor, magandang hapon po. Okay, sa mga lahat ng Muslims na nanood sa akin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan natin diyan sa abangan niyo po, i-discuss ko po yung sa susunod ang istorya tungkol sa Mariangin, sa Batarasa, diyan sa Palawan. Naawa na ako sa kanila. Ang problema ko sa kanila ay maraming tumutulong, mga taga-UP ko, no. Ang problema ko, mga mali-mali, mga legal help na binibigay nila. Masyadong mali. Kaya, makinig po kayo, mga taga-Batarasa, taga-Balabak, mga taga-Mariangin, sa Bugsok Island, sa Pandan bang isang island. Makinig po kayo sa akin, mga Muslims diyan. Insala, sukran sa inyong lahat. So kay Kumaro, good afternoon. So okay. So hanggang diyan na lang po tayo. Si Lee Chen, thanks po for the likes. Paki-like na lang, paki-subscribe kung hindi pa naka-subscribe. Tapos paki-invite naman others to subscribe to our yung gusto ko lang yung mga tao na hindi gumagamit ng mga hindi nami-personal. Yan ang gusto ko. Kaya basta pwede po kayong magtumira sa akin, makipagdebate sa akin, basta wag lang po kayo magbitbit ng pamimersonal, kagaya ng tawagin niyo kung kalbo, tawagin niyo kung ano-ano. Although kalbo ako, pero do not make the obvious too obvious. Di ba, Miriam Marsan? Alaikum assalam, no? Sabi niya, kay lagi makikinig mamaya si Amel Mutalib. Yung kabats ko sa Mindanao State University, Marawi. Galaxy, Dan po, Sir Toto. So, Rodi Rabi, si Bert Naspiers, magandang hapon. Toto, Ami Kalnia po. Okay, si Ami Kalnia. Nagbabiyahe po ako ulit. Pauwi po dapat. And I'm glad natimpuhan kita live. Salamat. Pretty Boy Agil. Good PM. Dr. Tirador, maganda na signal. Di na putol-putol. Salamat po. Rodi Rabi, Estong. Shout out from Kidapawan City. Maayong hapon diha sa Kidapawan City. Sa Amas. Si Mayor dyan, ang Mayor dyan, batang-bata pa. Maayong hapon, Mayor. Okay, hanggang dyan na po. At ang naimbag nga malim sa mga kabsat ko, gabi na ito, no? Naimbag rebim. So, masanto siya labi sa mga kabag-anak ko sa Pangasinan. O kay Jaime Aquino sa Mapandan. O kay Marmy Cabuñas Bautista diyan sa San Fabian, Pangasinan. Magandang hapon po. Magandang gabi. May santo siya labi. Okay, hanggang dyan na muna tayo po. Paki-like.